Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at manonood. Huling Miyerkules po ng Hunyo sa taong 2016. Kaya't muli kami nagbabalik upang isahin papawid ang edisyong ito ng DepEd Hour. Ako po, si Cesare Espiritu. At ako naman si Luis Gay Atienza, maghahatid sa inyo ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang programa, proyekto at pangyayari sa sangay ng kabanatuan. Sa ating panel discussion ay makakaniig natin ang ilang guro mula sa 3 pampublikong paaralang pansekundarya sa ating sangay na nagsisipagturo na sa senior high school, partikular sa grade 11. Ang mga gurong ito ay mula sa San Jose National High School, Science High School at Marciano del Rosario Memorial National High School. Kukumustahin natin ang kanilang mga karanasan sa kanilang unang pagsabak sa grade 11 students sa ilalim ng K-12 curriculum. Hihingan din natin sila ng mga saloobin at obserbasyon sa bagong kurikulum pati na rin ang kahandaan ng mga paaralan para sa bilang ng silid-aralan, bilang ng mga guro, availability ng mga gamit panturo at iba pang bagay na sangkot sa pagpasok ng grade 11 sa ating basic education curriculum. Sa ating teleturuan naman ay itatampok natin ang ika-4 at huling module sa asignaturang EPP at TLE para sa Season 6. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Florencio Liwag ng Pula Elementary School na tatalakay sa aralin tungkol sa paggawa ng isang proyekto na ginagamitan ng elektrisidad. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin sa gabing ito, tunghayan na po natin ang hanay ng mga balita. Konstruksyon ng gusaling laan sa senior high school, halos nasa 50% na. Camtinio Elementary School, handa na para sa evaluation ng Brigada Eskwela. Bags na may lamang school supplies, ipinamahagi sa mga mag-aaral ng Valle Cruz Elementary School. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nakibahagi sa Brigada Eskwela. 5th Field Artillery Battalion nagsagawa ng gift-giving activity sa Bagong Buhay Elementary School. MRMNHS nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. Superintendent Razon nanguna sa Brigada Opisina sa Tanggapang Pansangay. At sa detalye ng mga balita, tinatayang nasa 50% na ang konstruksyon ng itinatayong gusali sa bakuran ng paaralan ng Science High School na may 2 palapag na binubuo ng 8 classroom at siyang magsisilbing silid-aralan ng mga grade 11. Sinimulan ang pagtatayo ng nasabing gusali noong Marso at tinatayang matatapos sa Oktubre. Patunay ito sa suporta ng mataas na paaralang agham sa pagpapatupad ng senior high school sa ilalim ng K-12 program ng DepEd. Ayon sa punong guro ng paaralan na si Ginoong Alberto Santos, naging malaking hamon sa paaralang agham ang paghahanda para sa pagpasok ng mga mag-aaral sa senior high school. Bilang suporta sa senior high school, unang ipinlano ang mga silid-aralan na gagamitin at ilan pang pasilidad na kakailanganin dito. Naging solusyon ang audiovisual room na hinati sa 2 classroom para sa Accountancy and Business Management o ABM. Ang library ay ginamit rin at ang mga science laboratory na siyang magsisilbing classroom ng mga mag-aaral na nasa ilalim ng Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM. Naging malaking bahagi ng pagtataguyod nito ang Brigada Eskwela na isinasagawa bago ang pagdating ng araw ng pasukan. May 10 guro ang nagtuturo sa senior high school kung saan dumaan sila sa masusing pagtatasa sa kanilang kakayahan. Sa kasalukuyan, binubuo na ng 1,231 ang bilang ng mga mag-aaral sa mataas na paaralang agam kung saan 100 ang nasa senior high school kumpara noong nakaraang taon na may bilang lamang na 1,001 mula grade 7 hanggang grade 10. Sa kaugnay na pangyayari, sisimulan na rin ang pagtatayo ng gusali ng paaralan para sa senior high school na matatagpuan sa Santa Arcadia, Cabanatuan City.
Ang naturang lote ay handog ng Ayala Land Incorporated sa mga kabataang nais na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Hatid sa atin ang ulat na ito ni Helen Wicoco, DepEd Media Bureau Member mula sa Science High School. Sa usaping Brigada Eskwela naman, handa na ang Camtinio Elementary School para sa evaluation ng Brigada Eskwela. Noong Lunes ay naisumiti na ang mga dokumentong kailangan para sa pagtataya. Ibinida sa dokumento ang mga gawaing isinakatuparan ng paaralan katulad ng ukay-ukay sa brigada at kantahan sa brigada na nag-akyat ng pondo sa paaralan. Ipinagmalaki rin sa dokumento ang pagpapataas ng school grounds ng paaralan na binabaha. Mahigit 10 truckloads ng buhangin at lupa mula sa pamahalang panglungsod ang itinabon sa mga bahagi ito. Kasama rin sa nagpalakas sa tsansa ng Camtinio Elementary School sa pagsungkit sa Best Brigada Eskwela Implementer ang pagpapatayo ng covered path walk mula sa Tarangkahan patungo sa ilang gusali ng paaralan. Dumagdag pa rito ang halos kalahating milyong halaga ng mga donasyong natanggap ng paaralan at mahigit 60,000 pisong halagang serbisyo ng mga naging volunteers sa Camtinio Elementary School. Kung ikukumpara noong nakaraang taon kung kailan po mangalawa ang Camtinio Elementary School sa mga large schools bilang best implementer, mas maganda ang naging paghahanda ng paaralan ngayong taon. Kaya naman nananalangin ang mga kawani ng Camtinio Elementary School sa pangunguna ni Ginang Melody Eden Montevirgen na sana ay makamit ng paaralan ng unang pwesto bilang best implementer ng Brigada Eskwela. Hatid sa atin ang ulat na ito ni DepEd Media Bureau Member Alan David Valdez. Sa iba pang mga kaganapan, inulan ng biyaya ang mga mag-aaral ng paaralang elementarya ng Valley Cruz matapos makatanggap ng humigit kumulang sa 110 mga school bags mula sa iba't ibang institusyon nitong buwan ng Hunyo. Nagkaloob ng 50 backpacks na may lamang school supplies noong 13 ng Hunyo ang ASCII Foundation sa pakikipag-ugnayan ng isa ring tiga-barangay Valley Cruz na si Ginoong Ruel Panghilinan na nagtatrabaho sa nasabing kumpanya. Ito ay sinundan naman ng 10 school bags na ipinamahagi din ng sangay sa pangunguna ni SDS Dr. Rod Arizon at SGOD Chief Dr. Wilfredo Sison kasabay ng isinasagawang monitoring sa mga paaralan noong 15 naman ng buwang kasalukuyan. Halos 2 linggo lamang ang nakalipas ay muli namang nagbalik ang Kiwanis International sa inisyatiba ni Dr. Teresita Ganwang upang mamahagi ng karagdagang 50 school bags noong Biyernes 24 ng Hunyo na hindi naiabot sapagkat ang mga ito ay hindi pagawa noong sila'y namahagi ng sapatos at school supplies. Matatandaan na nauna nilang ipinagkaloob ang mga nasabing tulong sa mga mag-aaral ng VCES noong 11 nitong buwan. Ipinamahagi ang mga backpacks sa piling mga mag-aaral ng paaralan na kabilang sa pinakasalat o mahihirap na pamilya. Labis ang pasasalamat ng mga batang nakatanggap ng mga maagang biyaya na ayon sa punong guro ng VCES na si Ginang Estrelita Quiazon ay makatutulong upang mas ganahan sa pagpasok ang mga batang benepisyaryo sapagkat may mga bagong bags at school materials silang gagamitin. Ang ulat pong iyan hatid ni DepEd Media Bureau Member Loris Gay Atienza ng Valley Cruz Elementary School. Para naman sa usaping kalinisan at kasinupan ng paaralan, voluntaryong nakiisa ang 125 miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa taunang Brigada Eskwela sa pang-alaalang paaralang elementarya ng JP Melencio nitong nakaraang Hunyo 4. Sa pangunguna ng tagapangasiwa ng Distrito ng Cabanatuan South na si Ginoong Tom Malyari at mga kabilang sa pangasiwaan ng kabataan, kadiwa, binhi at diakono ay mabilis na nalinis sa mga silid-aralan at paligid ng paaralan. Ayon sa tagapangasiwa ng distrito, layunin ng INC ang makibahagi at tumulong sa mga gawain ng DepEd tulad ng Brigada Eskwela. Dahil dito, mapalad na napili ang JPMMES sa lahat ng mga paaralan sa District 2.
Ilan sa mga naitulong na INC ang pagkumpuni ng sirang kisame, pagputol ng mga punong matatayog, pagdadamo sa mga hardin, paglilinis ng bintana, comfort rooms, at pagpipintura ng upuan, pader at bubong. Dagdag pa nito ay binigay ng miyembro ng INC ang ilang gamit panglinis at paintbrush. Nagmula ang mga miyembro ng INC sa lokal ng Sumakab at Mabini home site. Ang ulat pong ito ay mula kay DepEd Media Bureau Member Jolly Ison ng JP Milencio Memorial Elementary School. Sa usaping pangkawang gawa pa rin, share a heart with the needy. Ito ang nais ng mga miyembro ng 5th Field Artillery Battalion at Army Artillery Regiment ng Philippine Army na nakabase sa Fort Magsaysay, kaya nagsagawa ng gift-giving activities sa Bagong Buhay Elementary School nitong nakaraang Hunyo 17. 135 na mga estudyante mula pre-elementary hanggang grade 6 ang nabigyan ng sapatos at school supplies gaya ng bags, notebooks, papel, lapis, ballpen at colors na kanilang mapapakinabangan sa pagpasok sa paaralan. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Gasanara Sultan, ang commanding officer ng naturang batalyon, ang nasabing aktibidad upang mabigyan ng tulong ang mga mag-aaral. Ayon kay Lieutenant Colonel Sultan, ito ay pangalawang beses na nilang pagsasagawa ng gift-giving na nagsimula noong nakaraang taon. Aniya, mas napaghandaan nila ang aktibidad ngayong taon dahil tinawag nila itong Balik Eskwela Program. Napili umano nila ang Bagong Buhay Elementary School na bigyan ng tulong dahil nakita nila na kailangan ng mga mag-aaral ng suporta, lalo na ang ilang mga mag-aaral dito na hindi nakapagsusuot ng sapatos o maayos na tsinelas sa pagpasok sa paaralan. Dagdag pa ni Sultan na isa din sa kanilang layunin ay upang mailapit ang kalooban ng mga sibilyan, lalo na ang mga kabataan sa militar. Ang nalikom nilang pera na ipinambili ng gamit sa eskwela ay galing sa natirang pondo mula sa kanilang operational expenses at sa kusang loob na pagbibigay ng mga sundalo. Nagpamigay din sila ng mga payong at sandals sa mga magulang na dumalo na sinabayan pa ng feeding program, parlor games at libreng gupit. Malugod na nagpasalamat ang mga bata at mga magulang sa natanggap na tulong mula sa grupo. Nagpabatid din ng pasalamat ang ulong guro na si Dr. Mofel Panahon sa mga sundalo dahil sa malaking tulong na natanggap ng mga mag-aaral. Ayon naman sa Memorandum of Agreement o MOA ng mga sundalo at ng paaralan, taon-taon na nilang gagawing beneficiary ang Bagong Buhay Elementary School. Ang ulat pong ito ay atid sa atin ni Richard Paruli mula sa Bagong Buhay Elementary School. Para naman sa usaping pangkaligtasan, nagsagawa ng earthquake drill ang Marciano del Rosario Memorial National High School noong ika-22 ng Hunyo bilang pakikiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill na isinagawa sa buong bansa. Walang sakuna sa taong handa. Ito ang katagang binigyan diin ni Ginoong John Angelo Almazar, OIC Head Teacher at School's Disaster Risk Reduction Management Coordinator ng paaralan, sa kanyang maikling oryentasyon na isinagawa sa lahat ng mga mag-aaral at guro bago ang nabanggit na gawain. Ayon kay Ginang Rosario Soriano, na punong guro 3 ng paaralan, mahalaga ang gampanin ng ganitong gawain para sa lahat sapagkat ito ay magdudulot ng kahandaan at kaalaman sakaling may dumating na sakuna sa atin tulad ng lindol. Kung kaya't marapat lamang na patuloy itong isagawa taon-taon. Sa kabuuan ay 2,027 na mag-aaral at 73 na guro ang naging kasangkot sa nasabing gawain na nagsimula sa ganap na alas 9 ng umaga. Dito ay nagawang maituro sa mga mag-aaral at guro ang mga maaaring gawin habang may lindol at pagkatapos magkaroon ng lindol na siyang pangunahing layunin ng National Simultaneous Earthquake Drill. Sa katunayan, ang paaralan ay nakapagsagawa na ng pagsasanay kaugnay sa lindol sa tulong ng CESAR team mula sa ating lokal na pamahalaan bago pa man ang gawain kaugnay sa National Simultaneous Earthquake Drill. Ang pagsasanay ng CESAR team sa paaralan ay sinagawa kasabay ng gawaing Brigada Eskwela 2016.
Hatid sa atin ang ulat na ito ni DepEd Media Bureau member Daryl John Cacananta ng Marciano del Rosario Memorial National High School. Sa usapin naman ng pagtutulungan, muli na namang pinatunayan ng tagapamanihalang panglungsod ang kanyang pagiging leader ng pangunahan niya ang Brigada Opisina sa tanggapang pansangay ng lungsod ng Cabanatuan noong umaga ng Biyernes, Hunyo 24. Lahat ng kawani ay kumilos sa kumpas ni Dr. Razon. Linis dito, kuskus doon, nagmistulang mga batang nakahawak ng mga laruan ang bawat kawani dahil sa ngiti at halakhak na namutawi sa kanilang mga labi habang nagbibrigada. Sa gawain ito, nakita ang pagkakapantay-pantay ng mga kawani dahil hindi pinansin ang pagiging mababa o mataas na katungkulan dahil lahat ay kasali sa programang ito. Sa katunayan, nilampaso ni PSDS Go ang buong Teachers Hall na noon ay namumuti sa alikabok. Nagmistulang playground naman ito sa dalawang PSDS na masiglang nagpadulas ng kanilang lampaso papunta at pabalik upang mapakintab ang lapat ng naturang gusali. Hawak naman ni PSDS Saulo ang gunting na tila barbero na gumugupit ng halaman upang mas maaliwalas itong tignan. Nagpakadulubhasa naman si Chief Sanchez at PSDS Tan, PSDS Arsiaga, EPS na Bangay sa pagkukumpuni, pagtatanggal ng alikabok, paglilinis at pagpupunas ng bintana. Pati mga upuan at mesa ay hindi nakaligtas sa kamay ni Superintendent Razon kasama ang ilang EPS at PSDS dahil bawat sulok ng mga ito ay tinatanggalan ng mga dumi at bubble gum na nakadikit. Tunay nga na walang mabigat na gawain kung tulong-tulong at sama-sama ang buong puwersa ng sangay. Ang ulat pong ito ay hatid sa atin ni Project Development Officer na Daniel Cabico. At yan ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng DepEd Cabanatuan City Media Bureau. Magbabalik po ang DepEd Hour makalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan.